Sa dami ba naman ng mga checkpoints ngayon sa mga daan? Maraming motorcycle riders ang nagtatanong, may karapatan ba talaga mga pulis na halughugin ang mga U-box nila? Pwede ba ipaangat ng mga pulis ang mga t-shirts nila? Sa episode na to, pag-uusapan natin ang batas at kung ano ang mga hindi pwedeng gawin ng mga pulis sa checkpoint. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Hi everyone, Fiskal J here. Welcome to Legal Web. Storyang legal, kauban si fiskal. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Isa sa mga pinakamaraming nakikita kong reklamo sa social media ay ang mga PNP checkpoints kung saan ang mga motorcycle riders lang ang pinapahinto ng mga pulis. Marami ang nagtatanong, bakit parang sila lang ang tinatarget? May ibang nagsasabi na tila ba may profiling na nangyayari, lalo na kung naka-jacket, naka-helmet o medyo rugged ang itsura. Pero ang mas nakakabahala ay yung mga insidente kung saan pinipilit ng mga pulis ang rider na buksan ang kanilang U-box, pinapaangat ang kanilang t-shirts, at minsan pa ay hinahalughog ang kanilang mga dala. Kahit walang search warrant o malinaw na dahilan. Kaya sa video na to, uusapan natin kung ano ang mga hindi pwedeng gawin ng mga pulis sa checkpoint. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Ayon sa ating saligang batas, may karapatan ang bawat isa na hindi basta-basta halugugin ng pulis. Pero may mga pagkakataon na pinapayagan ng warrantless. Ito ang tinatawag na mga legal na exceptions. May 7 lang na recognized exceptions o mga sitwasyon kung kailan pinapayagan ng search kahit walang warrant. Tandaan ang mnemonic na COPS PEC. Para mas madaling tandaan ang mnemonic na COPS PEC, isipin nyo na lang, cops doing peculiar search. Ayan, kabisado nyo na agad. Ito ang ibig sabihin yan. C for consented search. Kung pumayag ka mismo sa pulis na halughugin ka o ang gamit mo, wala nang kailangan na warrant. Basta't ang pagpayag ay malinaw, voluntaryo, at hindi dahil sa takot. O for object in plain view. Kung ang ebidensya tulad ng droga o baril ay kitang-kita sa isang lugar na legal na pinuntahan ng pulis, pwede nila itong kunin kahit walang warrant. B for search pursuant to a lawful arrest. Kapag may valid na arrest, pwedeng halughugin ang katawan ng taong inaresto pati na ang mga gamit niya. Ang susunod ay S for stop and frisk. Pwede kang i-frisk kung may dahilan ang pulis na maniwalang may dalang armas o bawal na bagay. Pero dapat may basehang obserbasyon, hindi pwedeng puro hinala lang. P for probable cause sa moving vehicle. Kung may malinaw na dahilan ang pulis para maniwalang may illegal sa loob ng sasakyan, pwede nila itong halughugin kahit walang warrant. Kasi nga, moving ito, baka mawala ang ebidensya. E for emergency or exigent circumstances. Sa gitna ng isang emergency, gaya ng riot, barilan, o bomb threat, pwedeng magsagawa ng search ang pulis na walang warrant para iligtas ang buhay o pigilan ang krimen. C for customs and border searches. Sa airport or pier, hindi na kailangan ng warrant dyan dahil may special na kapangyarihan ng customs sa ganitong mga lugar. Kung ang search ay hindi pasok sa alinman sa exceptions na yan, ang ebidensya ay bawal gamitin sa korte. Tinatawag yan na fruit of the poisonous tree. Laso ng pinagmulan
laso ng bunga. Of all those enumerated exceptions, ang medyo komplikado ay ang pangatlo, pang-apat, at pang-lima. So ang tanong ko ngayon, halimbawa, ikaw ay nagmamaneho ng motor. Dahil wala kang suot na helmet, ikaw ay nahuli. Ang tanong, pwede ka bang kapkapan? Pasok ba to sa search pursuant to a lawful arrest? Ang tanong na to ay nasagot na ng Korte Suprema sa kaso ng isang nagngangalang Rodel Luz. Para sa storyang legal, paminaw kang fiskal. Noong March 10, 2003, bandang alas 3 ng madaling araw, habang nagmamaneho ng motorsiklo si Rodel sa Naga City, siya ay pinara ni PO2 Emmanuel L. Alteza dahil sa paglabag sa ordinansa ng lungsod na nag-aatas ng pagsusuot ng helmet para sa mga nagmamaneho ng motorsiklo. Dahil malapit lamang ang police substation, inimbitahan si Rodel na pumunta roon upang isyuhan ng citation ticket para sa kanyang paglabag. Habang isinusulat ang ticket, napansin ni PO2 Alteza na si Rodel ay parang kinakabahan at paulit-ulit na inaabot ang kanyang bulsa sa jacket. Dahil dito, pinakausapan ni PO2 Alteza si Rodel na ilabas ang laman ng kanyang bulsa sa pangangambang baka may dalang armas. Sumunod si Rodel at tinalabas ang isang metal na lalagyan. Nang buksan ay may naglalaman ang 4 na plastic sachet. 2 sa mga ito ay may pinaghihinalaang shabu. Dahil dito, inaresto si Rodel at kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa paglilitis, iginiit ni Rodel na siya ang biktima ng tanim droga at pangingikil ng mga pulis. Gayunpaman, noong February 19, 2009, hinatulan siya ng Regional Trial Court ng Naga City na guilty sa kasong illegal possession of dangerous drugs at sinentensyahan ng 12 to 13 years na pagkakakulong at multang 300,000 pesos. Hindi nasihan si Rodel sa desisyon ng RTC at umapila sa Court of Appeals. Nakalaunan ay nagpatibay sa hatol ng RTC. Dahil dito, si Rodel ay nagpetisyon sa Korte Suprema. Issue: legal ba ang isinagawang paghahalughog ng mga pulis kahit walang search warrant at ang basehan lang ay ang traffic violation? Ang isa ring issue ay kung ang ebidensyang droga ba ay maaring gamiting pruweba sa korte. Ang hatol? Ayon sa Korte Suprema, ang simpleng paglabag sa batas trapiko gaya ng hindi pagsusuot ng helmet o kawalan ng OR o CR ay hindi sapat para magsagawa ng warrantless search. Hindi rin ito nagbibigay karapatan sa mga pulis na magsagawa ng body inspection na walang malinaw na probable cause o pahintulot mula sa rider. Sa pagsusuri ng Korte Suprema, sinabi nito na ang search incidental to a lawful arrest ay hindi applicable dahil ayon sa Land Transportation and Traffic Code, ang karaniwang proseso sa ganitong paglabag ay ang pagkumpiska ng lisensya at pag-issue ng citation ticket, hindi ang pag-aresto. Dahil walang valid na pag-aresto, ang warrantless search na isinagawa ay labag sa batas at hindi sakop ng kinikilalang exception. Kaya ang ebidensyang nakuha mula sa illegal na paghahalughog ay hindi maaring tanggapin sa korte alinsunod sa doktrinang fruit of the poisonous tree. Dahil dito,
pinawalang sala ng Korte Suprema si Rodel at iniutos ang kanyang agarang paglaya. So, tandaan nyo na pag may traffic violation, ang gagawin lamang ng pulis ay ang mag-issue ng citation ticket. Ngayon naman, ang tanong natin ay ukol sa pang-apat na exception, ang stop and frisk. Halimbawa, ikaw ay naglalakad. Hindi mo napansin na nasa checkpoint ka na pala dahil ikaw ay nakayukong naglalakad dahil sa problema. Nung mapansin mo na ang mga pulis, ikaw ay nagulat. Dahil kay nahinala ang mga kilos mo, kinapkapan ka ng mga pulis at nakunan ng patalim. Pwede ka bang hulihin at kasuhan for possession of bladed weapons? Ang ganitong klase ng mga tanong ay nasagot na ng Korte Suprema in the case of Malacat versus Court of Appeals. Noong January 10, 1994, isang pagsabog ng granada ang naganap sa harapan ng Coca-Cola plant sa Plaza Miranda, Quiapo, Maynila. Bilang tugon, isang grupo ng mga pulis mula sa Western Police District ang ipinadala sa lugar upang magbantay at mag-obserba sa paligid. Habang naroroon, napansin ng mga pulis ang isang grupo ng kalalakihan kabilang si Arnel Malacat na umano'y kahina-hinala ang kilos. Ayon sa mga pulis, si Malacat ay tila may tinatago. Kaya't sila ay lumapit sa kanya. Wala raw siyang ID at dahil sa kahina-hinalang kilos, kinapkapan siya ng mga pulis at napag-alaman umano na may dalang granada sa kanyang baywang. Siya ay agad na inaresto at dinala sa istasyon. Dumipensa si Malacat sa korte, sinabing wala siyang dalang granada at ang mga pulis ay walang sapat na dahilan para siya'y kapkapan at hulihin. Idiniin din ni Malacat na ang na-recover na granada ay bunga ng isang illegal search. Ang Korte Suprema ay nagpasya na ang warrantless arrest kay Malacat ay hindi lehitimo. Ayon sa testimonya, si Malacat ay pinara at kinapkapan ng mga pulis dahil lamang sa kanyang mabilis gumalaw na mga mata na hindi na sapat na basihan upang isagawa ang isang legal na paghuli. Walang aktwal na krimen na nasaksihan o personal na kaalaman ng mga pulis na si Malacat ay kasulukuyang gumagawa o kagawa pa lamang ng krimen. Dahil sa kawalan ng legal na arrest, ang paghahalughog sa katawan ni Malacat ay itinuring na illegal. Ang ebidensyang nakuha mula sa illegal na paghahalughog tulad ng granada ay hindi maaaring tanggapin sa korte bilang ebidensya laban sa kanya. Itinatag ng korte na ang mga karapatan ni Malacat sa ilalim ng ating saligang batas, partikular ang karapatan laban sa hindi makatwirang paghahalughog at pag-aresto, ay nilabag. Ang Korte Suprema ay nagpaliwanag na ang stop and frisk ay isang limitadong paghahalughog na maaaring isagawa lamang kung mayroong makatwirang hinala na ang isang tao ay armado at mapanganib. Sa kaso ni Malacat, ang simpleng obserbasyon sa kanyang mga mata ay hindi sapat upang bigyang katwiran ang ganitong uri ng paghahalughog. Sa maikling salita, walang aktwal na eyewitness na nagturo kay Malacat na sangkot sa pambobomba. Wala ring probable cause sa mga pulis bago siya kapkapan. Base lamang ito sa mga kakaibang kilos umano ni Malacat.
isang uri ng profiling. Ang paghahalughog at pagkumpiska ng granada ay walang legal na basihan. Para sa storyang legal, paminaw kang piskal. Ang kasong People versus Kugay naman ay isa pang mahalagang desisyon ng Korte Suprema ukol sa stop and freeze. Noong October 10, 2010, si Abdul Shakur Kugay ay nakasakay sa papasahirong jeep papunta sa Barangay Kalanan, Tabuk City, Kalinga. May dala siyang isang puting sako na hawak niya sa kanyang kandungan. Habang nasa biyahe, pinara ang jeep ng mga sundalo mula sa 21st Infantry Battalion ng Philippine Army sa isang checkpoint. Pinababa si Kugay at tinawag siya dahil sa pagiging kahina-hinalang tao. Wala siyang ginawang masama at tahimik lamang siya sakay ng jeep. Tinanong siya kung kanino ang sako at sinabi niya sa kanya ito. Wala namang masamang amoy o kakaibang kilo si Kugay, ngunit agad siyang pinaghinalaan. Pinilit siya ng mga sundalo na buksan ang sako at nang mabuksan ito, nakita umano ang dalawang plastic bag na may lamang pinaghihinalaang marijuana. Kaagad siyang inaresto at dinala sa detachment. Na walang abogado si Kugay, hindi rin siya binigyan ng Miranda rights o babala tungkol sa kanyang mga karapatan. Hindi siya pinayagang tumanggi dahil napapaligiran siya ng mga armadong sundalo, kaya sumunod na lamang siya sa utos. Depensa ni Kugay, sinabi niya na hindi niya alam na marijuana ang laman ng kanyang sako. Pinadala lang daw ito sa kanya ng isang nagngangalang Teddy at sinabing mga damit ang laman nito na ipapadala sa Hulu. Dagdag pa niya, hindi siya pinayuhang may karapatang manahimik at pinilit siyang umamin ng walang abogado. Para sa storyang legal, paminaw kang piskal. Hindi kinilala ng Korte Suprema bilang lehitimo o legal ang ginawang paghahalughog sa sako ni Kugay. Bagamat ito'y naganap sa checkpoint, nilinaw ng hukuman na number 1, hindi lahat ng checkpoint ay illegal, ngunit anumang paghahalughog o pagsisiyasat na isinasagawa rito ay dapat na minimal na intrusyon. Ibig sabihin, pasilip lang o visual check. Hindi aktwal na pagbubukas ng gamit, lalo na kung walang warrant. Sa kaso ni Kugay, wala silang search warrant. Ang tanging basihan ng paghihinala ay dahil nakita ng pulis si Kugay na parang kinakabahan. Sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi sapat na probable cause para halughugin ang dala niya. Hindi rin siya binigyan ng karampatang babala sa kanyang karapatan at hindi pinayagang may kasamang abogado. Ayon sa korte, kahit pumayag si Kugay na buksan ang sako, ang kanyang consent ay hindi totoo at kusang loob. Dahil ang pagpayag niya ay dahil sa presensya ng mga armadong awtoridad. Kaya ito ay coerced at hindi voluntaryo. Kaya't sinabi ng Korte Suprema, ang paghahalughog ay hindi kabilang sa alinmang exceptions o mga sitwasyong pinapayagan kahit walang warrant. Dahil dito, ang ebidensyang nakuha ay itinuring na fruit of the poisonous tree o bunga ng ilegal na paghahanap kaya't hindi maaaring gamitin sa korte. Konklusyon, pinawalang sala si Kugay at ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng ebidensya nakuha laban sa kanya dahil sa paglabag sa kanyang karapatang constitutional laban sa unreasonable searches and seizures. Para sa storyang legal, paminaw kang piskal. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang panglimang exception, ang search of moving vehicle. Noong March 7, 1999, nakatanggap ang pulisya ng Antipolo
ng impormasyon mula sa isang informante na may isang sasakyan Gemini na kulay pula na may plakang PFC 411 na maghatid ng shabu sa Marville Subdivision, Antipolo City. Dahil dito, agad na naglatag ng surveillance ang pulisya sa nasabing lugar. Nang dumating ang tinutukoy na sasakyan, pinara ito ng mga pulis. Habang papalapit sa sasakyan, napansin nilang driver na alaunin nakilalang si Bernardo Tuazon ay may baril na nakasukbit sa kanyang baywang. Pinababa siya ng mga pulis mula sa sasakyan. Habang siya'y bumababa, napansin ng mga pulis sa loob ng sasakyan ang mga 7 plastic sachet na hinahilaang may lamang shabu. Dinala ito sa laboratorio at napatunayang ito ay may mga shabu nga. Si Tuazon ay inaresto at kinasuhan dahil sa iligal na pagdadala ng baril at ng ipinagbabawal na gamot. Ang tanong, legal ba ang ginawa ng mga pulis sa paghahalughug sa sasakyan ni Tuazon na wala silang search warrant? May sapat ba silang basehan para sa warrantless search? Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagkakahuli at pagkakakulong kay Tuazon. Ayon sa desisyon, may sapat na probable cause ang mga pulis base sa impormasyon mula sa informante na may dalang droga ang sasakyan. Ang pagkakita ng baril sa baywang ni Tuazon ay nagbigay ng karagdagang dahilan upang isagawa ang paghahalughug. Ang shabu na nakita sa loob ng sasakyan nang siya ay pinababa ay nagpapatibay sa tip na natanggap ng mga otoridad. Sinabi ng Korte Suprema na ang warrantless search ay maaaring gawin sa moving vehicle kung may probable cause na ito'y may lamang ebidensya ng krimen. Isa ito sa mga kilalang exception sa search warrant requirement. Ayon sa Korte Suprema, ang paghahalughug sa isang sasakyang gumagalaw ay legal kung may sapat na dahilan upang maniwala na may dala itong kontrabando o ebidensya ng krimen. May mas mababang expectation of privacy sa mga sasakyan kaysa sa mga tahanan. At bago tayo magtapos, sagutin natin ang isang tanong na madalas nating marinig. Hindi ba unfair na ang mga motorcycle riders lang ang pinapahinto? Sa ilalim ng prinsipyo ng equal protection of the law, tandaan natin, hindi ibig sabihin nito ay palaging pare-pareho ang pagtrato. Ang batas ay pinapayagan ang valid classification, basta't may makatwiran at may makatotohanang dahilan. At kung tutusin, may lehitimong batayan kung bakit mas madalas isailalim sa checkpoint ang mga motorsiklo. Kasi ito ang kadalasang ginagamit ng mga kriminal bilang getaway vehicle. Kaya't hindi ito paglabag sa karapatan kundi bahagi ng makatwirang pag-iingat ng Estado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Ngayon, sa pagtatapos ng ating video, umaasa akong marami kayong natutunan tungkol sa tamang pagsasagawa ng PNP checkpoints. Ngunit tandaan natin, ang kaalaman ay hindi dapat gamitin para magmayabang. Ito ay gabay para tayo'y maging mas responsable at patas sa ating pakikisalamuha sa kalsada. Kapag kayo ay nasa checkpoint, manatiling kalmado, magpakita ng paggalang at maging magalang sa mga pulis. Ang kooperasyon mula sa bawat isa ay susi upang maging ligtas at maayos ang daloy ng ating mga biyahe. At para naman sa ating mga kapulisan na nanonood ng video na to,
Sana ay may napulot din kayong aral. Higit sa lahat, sundin natin ang mga alintuntunin sa checkpoint. Maging magalang, iwasang maging pikon o pasaway, at ipamalas ang profesionalismo sa bawat operasyon. Ang tiwala ng mamamayan ay nakukuha sa tamang asal at pagsunod sa batas. Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat lagi sa daan at naway pairalin natin ang respeto at malasakit sa isa't isa. At gaya ng nakasanayan, iiwan ko kayo sa huling bahagi ng aking orihinal na kanta bilang paalala na sa bawat biyahe, huwag kalimutang magbaon ng mahabang pasensya lalo na sa kalsada.